Alright, magandang hapon mga kaibigan. Sa bago pa lang sa ating channel, sana naman ay makapag-like, makapag-share at saka makapag-subscribe kayo sa ating channel, ang Jim5 TV. Ngayong oras nito guys ay pag-uusapan natin saglit itong pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang katungkulan bilang Secretary of the Department of Education or DepEd Secretary, no? So hindi nagbigay ng rason. Sabi nga ng palasyo ay walang kadahilanan ang resignation kung bakit nagbitiw si Vice President Sara Duterte. Pero so, alam naman natin kung ano ang nangyayari, no, noong nitong mga nakaraang buwan. Nagkawaan itong dalawang Duterte at saka yung sa administrasyon ngayon, 'di ba? Meron pang panawagan na mag-resign na si President Marcos. Panawagan ito kay kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Baste Duterte, na siya namang mayor ng Davao, di ba? Ano pang mga issue na nakikita natin na mukhang ito yung kadahilanan na nagbitiw, no? Para sa aking opinion lang po yan. Kung ano man yung tunay na dahilan at kung ano man yung tunay na rason ni VP Sara na hindi niya sinapubliko, hindi niya sinabi doon sa kanyang resignation kung bakit magre-resign siya or nagre-resign siya, sa kanya na po yan, no? Ang matatag agenda is not a mere campaign. Rather, it encapsulates and defines what Philippine education, along with its approximately 28 million learners and almost 1 million teachers, already embodies. It is resilient. 2 years since we accepted the gargantuan task of heading the basic education sector, we have taken big steps towards institutional reforms through the improvement of our curriculum, the acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. Kanyang karapatan po na sabihin ang totoo at kung ano ang rason, at kanyang karapatan din kung patuloy po siyang mananahimik. Pero alam natin na mayroon talagang dahilan yan, no? Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Meron talagang dahilan yan. Kaya sana naman, no, malapit na rin ang eleksyon guys para sa lokal, no? Hindi apektado ngayong eleksyon ng 2025 ang Office of the President at Office of the Vice President. Pero siyempre, no, meron itong mga preparation for 20, 25, 26, 27 elections para sa national naman. Kaya aabangan natin, no, kung ano pa yung mga pangyayari at ano pa yung mga issue na sasabog nito mga darating pang mga araw. At ang atin lang naman ay hindi mapipirwisyo, no, ang sangkatauhan, ang taong bayan, ang mahal nating bayan, ang lalong-lalo na ang mga kapuspalad dating mga kababayan, yung mga mahihirap na naghihirap at hanggang ngayon ay nagtitiis dahil sa pamahal na mga bilihin, no? Hindi naman natin rin na maitatago, hindi rin naman natin maitatago na ang national government sa ngayon kabi-kabila yung mga tinatawag nating
pamimigay ng mga ayuda, no? Yung tinatawag natin na pantawid gutom na programa, no? 4-piece, mga senior pension, no? Para sa ating mga senior citizens, social pension, ika nga. At saka ngayong bago, meron din silang programa na nagbibigay tulong. Kung di ako nagkakamali, kung uniform yung kanilang tulong, ang amount 3,000 pesos para doon sa mga recipient or beneficiary ng programa nitong kasalukuyang administrasyon, ang administrasyon ni President Marcos. No? Sana hindi magtatapos diyan kasi mas maigi sana kung mas mapalago pa yung takbo ng hanap buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay pa ng mga oportunidad sa employment. Pangalawa, matutukan yung kahirapan sa pamamagitan ng pagpapalago ng pananim dyan sa may Departamento ng Agrikultura. Yun ay isa sa mga dapat pinakatututukan guys sa ngayon, dahil aanhin ba natin yung tulong mula sa gobyerno, hindi natin alam kung hanggang saan yan, no? Kung lalo namang nagmahal yung mga bilihin. Okay? So, maraming salamat po talaga guys sa inyo. Abangan nyo pa kung ano pa yung ating mga pag-usapan. Susunod pa nating vlog. Sana naman ay maayos ang buong sambayanan, kung ano man yung mga hidwaan, ano man yung problema sa ating mga leader, especially sa national government, sa mga matataas na opisyal ng ating gobyerno, ay hindi po apektado ang kabuuan na kababayan natin, lalong-lalo na yung mga namumuhay ng nasa mababang antas lamang po. Okay? At magawan pa ng paraan ng ating national government, kasi pag kung ano yung programa sa national government, ay madadala po yan doon sa lokal. Kaya kung ano man yung mga magaganap, ano man yung mga nag-aagawang mga magagandang programa sa national, ay maging kasagutan doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga di pa nakapag-subscribe guys, please subscribe naman po sa ating channel. At para po ay maging updated po kayo, i-click nyo na lang po yung notification bell na nasa itaas. Alright? Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.